mapagpalang araw sa inyong mga ka-loads. Good morning sa Pilipinas. Ito, 12 na. Sa una na gani. Pahinga na namin. Sleep time. Galing sa trabaho. Nagising ng umaga. Nagising ng pag may pasok. Mga 6:30. Nagising sa umaga. Pag may pasok yung mga amo namin. Ngayon, nasa vacation kami ngayon. Kaya nagising na 7:30. Tapos na magising, naghihilamos. Tapos bababa. Sa trabaho na naman ulit. Nagluluto, breakfast. Tayo pakain sa mga amo. Ito yung buhay ng OFW. Akala ko noon, masarap ang buhay ng OFW. Yung pala, parang butas ng karayong. Pagdadaanan mo ang lahat. Pagsubok. Halos buhay mo na lang itaya mo. Akala ko noon, masaya. At hindi ka makakaranas ng mga inaapi ng amo. Yung unang amo ko, nakaranas ako ng inaapi ako. Pero nalampasan ko yun ng 4 years. Nalampasan ko yun. Dahil ayaw ko nga magpalit ng amo. Takot ako. Alam na, marami ngayon. Di ba pinapatay niyan? Ng mga OFW. Takot talaga ako. After 4 years, lumipad ako ng Kuwait. Kaya 2018, punta ako ng Kuwait. Excited ako. Lumipad. After 4 years, nagkaroon ng COVID. Kaya 2022, nagkaroon ng COVID. Isa ako doon, nagkaroon ng COVID. Akala ko nga, katapusan ko na. Kasi sa India, marami nang namatay. Ngayon, yung alaga ko, isang nurse, siya yung unang nagkakasakit ng COVID. Ginawa niya, dinadamay niya ako. Hinawaan niya ako. Napapasok ko sa kwarto niya. Ayaw na ayaw ko, ilag ako. Takot ako eh. Kasi naman nung unang COVID, mamamatay ka talaga noon. Hindi yung pangalawa, wala nang problema, parang ano lang, easy lang eh. Hindi yung una talaga, maraming namatay. Maraming namatay ng mga India, OFW, marami. Hindi ko akalain na ako ay magkaroon ako ng COVID. Dalawa na kami sa alaga ko. Hindi kami dinala sa ospital. Kasi pag dadaling kami sa ospital, hindi kami mabubuhay noon. Sabi ng alaga ko, kasi pababayaan eh. Ngayon, tinukulong kami sa isang kwarto. Yung alaga kong kambal, doon ako. Tapos yung isa kong, yung nagpahawa sa akin, ang alaga kong nurse, kasi sa kabila. Malaki yung kwarto. Pero 3 kwarto sa, may sala, gano'n. Tinulong kami doon. Natira kami ng pagkain, katukin lang yung pintuan, bigay sa amin. Experience ko dito sa OFW, sa bansang Kuwait, karanasan ko, akala ko, katapusan ng mundo ko. Noong time na yon, nawala na akong hininga. Nawala na akong, parang, pag nahiga ako, hindi ako makahinga. Yung unang sintomas ko sa COVID, noon, inuubo ako. Tapos, ang bilis ng tibok ng puso ko. Tapos, hindi ako makatulog. Kasi, pag natutulog ako, wala. Katapusan na ng mundo ko. Hindi ako natutulog. Tapos, nangyari sa akin, bumangon ako. Tapos, i-check ako kung may sakit ako. Kasi nilagnat ako. Naubo ako. Yun, nalaman na isa na ako sa sintomas ng COVID. Kinulong na kami.
Doon, lahat ginawa ko. Huwag lang ako mapunta sa ospital. Kasi may dugo na yung ilong ko eh. May dugo na yung ilong ko. Lagnat na ako. Nahirapan ako huminga. Nagtuog ako. Kasi hirap na hirap. Ayoko talaga magpa-admit sa ospital. Takot na takot ako. Ginawa ko, exercise ako. Tutuog. Tapos, humingi ako ng nagchat ako sa amo ko. Nabigyan ako ng luya. Lahat ng gulay. Ahos, luya, kamatis, cucumber, gisar, carrots, lahat. Kunting rice. Ginawa ko noong una kasi nahirap na akong huminga. Ginawa ko, kinain ko yung luya. Kasi yung luya pala, sa puso pala yun. Nakakabuhay ng yung pintig ng puso ko. Doon, hindi na mabilis ang takbo ng pintig ng puso ko. Kapag relax ng konti. Wala akong ganang kumain. Pumayat na ako. Wala akong ganang kumain. Ang ginawa ko, binigyan kami ng pagkain hindi ko kinakain. Maraming prutas. May mga gamot kami. Luluto ako ng mga gulay. Lahat ng gulay. Pati ahos, kinain ko kahit napakatapang na ahos. Kinain ko yun. Napakahirap. Alam mo yun? Mga na-experience ko dito sa abroad. Masarap. Sabi ng iba, masarap daw ang buhay ng abroad. Pero hindi alam. Ayun na pala, ang dami mong pagdadaanan. Yung time na pagkatapos noon, umuwi na ako ng Pilipinas. Yung hinold ng amo ko yung sahod ko. Nakabalik ako dito sa bansang Kuwait. Ngayon, nangyari sa akin. Pagbalik ko, hindi ko expected na ako ay apihin ng anak ng amo ko yung alaga kong nurse. Naapi ako. Kailan ako na bumalik, naapi ako. Hindi ko matiis. Lumaban ako. Ngayon, sabi ko, kababalik ko lang naman, 1 month, ibalik na lang ako sa Pilipinas. Hindi ako binalik. Ang ginawa sa akin, binibinta ko. Tapos, sabi ko, takot na takot ako kasi ayaw ko. No choice eh. Paglaban pa nga ang kapatid ko sa amo ko. Tapos nagtatakutan na nga. So, ang ginawa sa akin, wala talaga akong magawa, kundi tanggapin. Punta ako ng agency. Kilala kong agency. Tapos may nakilala akong kaibigan ng agency ko. Mabait na amo. Niwelty pa rin ako. So ngayon, nandito ako sa bago kong amo. Kasi 6 years na ako. So ito. Sa 6 years ko, ang daming sakit. Lumapo. Sinaga ko, tiniis ko lahat. Kasi no choice eh. Kailangan natin magtiis. Lapit na ako na stroke. Pero ako mismo, pinagaling ko yung sarili ko. Nagdasal ako. Panginoon Diyos. Minamasid ko, tinitrapis ko. Kasi masid therapist naman ako. Minasid ko yung sarili ko para lang ako magaling. Hawa ng Diyos. Ito, galing ng umaga yung mukha ko. Tapos mayroon akong ditong mga dukang. Tapos, ito na naman lumaki na naman. Kunti lang to. Tapos, yun, masakit. Kasi alam mo, kung hindi ka ka-survive dito, wala eh. Dito sa abroad, maranasan mo yung depression, stress, homesick. Pag hindi mo makayanan yun, mababaliw ka. Yung ginawa ng iba, yun, nabaliw. Ginawa naman ko para kayo malibang. Kasi pagod-pagod ako sa trabaho. Ginawa ko. Tinaan ko lang sa TikTok para malibang ako. Ito, awa ng Diyos. Daming pagsubok pero hindi imposible na may awa din ng Diyos na malampasan ko lahat ng pagsubok. Ito ang buhay ng OFW. Salamat mga ka-Lods. At sana ma-share mo ang aking video, small video, ma-share mo, ma-like mo, at ma-comment. Salamat at good morning mga Lods. Sleep time na.
Thank you mga Lods.